Pinuri ang dagdag pensyon pero kunisyon ng ilang mambabatas ang legalidad ng dagdag kontribusyon sa SSS o Social Security System na ipatutupad simula sa Mayo. Giit ng SSS, bahagi raw talaga ng kanilang reforma ang contribution hike. May report si Cedric Castillo. Tanong ni Rogelio Alvero sa Social Security System o SSS kung pwedeng ilipat sa kanya ang pensyon ng kanyang yumaong asawa. 4,000 piso rin kasi ito at malaking tulong daw kung madaragdag sa pensyon niyang 3,000 piso. Sa ngayon ang 3,000 sa gamot lang. Kagaya itong lumabas na sakit ko yung sa gamot halos yung 3,000 na ubos doon. Kaya laking pasalamat niya nang mabalitaan kahapon ang 1,000 paunang dagdag pensyon. At bago ang taong 2022, inaasahang madaragdagan ito ng 1,000 pa. Thankful na kami sa akin. Dahil kasi sa wala kang asahan, okay na rin. Pinuri ng mga mambabatas ang pag-aproba ni Pangulong Duterte sa pension hike. Pero kinuwestiyon ng ilan ang kaakibat nitong dagdag kontribusyon. Kung epektibo ngayong buwan ang dagdag na 1,000 pesos sa pensyon, sa darating na Mayo, tataasan naman ng 1.5% ang contribution ng bawat SSS member. Sa computation ng SSS, hindi raw mamimiligro ang pondo nito at tatagal pang araw ng lampas 20 taon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Franklin Drilon, hindi dapat ipasa sa mga miyembro ng SSS ang gastos para sa dagdag benepisyo. Nakasaad daw ito sa Republic Act 8282 o Social Security Law. Pero giit ng SSS, nataon lang daw na sumabay sa dagdag pensyon ang dagdag kontribusyon at bahagi raw ito ng reforma sa SSS. Kahit na hindi ka mag-i-increase, kaya pa rin siyang bayaran except that masyo-shorten talaga yung life ng pondo. So ang ating purpose really is we want to make sure that sustainable yung ating program and it will still exist, no? Hindi siya mauubos ang pondo natin. Pero ang Makabayan Bloc sa Kamara, hindi kumbinsido at balak questionin sa Korte Suprema ang dagdag kontribusyon. Ayaw naman namin na maging kalakaran na tuwing nagbibigay ng benefits ay sasabihin lugi, tapos dagdag ulit, no? Tapos dagdag premium agad ang gagawin. Tingin naman ni Senador Bam Aquino na chairman ng Senate Committee on Trade and Commerce, dapat kinonsulta rin ang sektor ng mga employer. Sana yung SSS rin makinig rin dun sa kanilang konsultasyon sa mga employers at employees organizations dahil medyo nagulat rin ako na merong ganun palang pagtaas ng premium na parang hindi naman na pag-uusapan noon. Wala pang naitatakdang hatian ng employer at employee sa bagong contribution rate na tinaasan ng 1.5%. Pero kung magiging 50-50 ang hatian ng employer at employee, base na rin sa inanunsyo kahapon, kung ang sahod mo ay 10,000 piso, simula sa Mayo ay 438 pesos na ang kaltas mo kada buwan, habang 812 pesos naman ang sagot ng employer. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, kaya naman daw ibigay ng mga kumpanya ang dagdag na kontribusyon. Kakayanin yan. Mahal na nga yan, pero hindi naman critical. Pero nangangamba si Makati Business Club Executive Director Peter Angelo Perfecto dahil malaki raw ang epekto nito sa maliliit na negosyo. Kung maipatutupad ang ganitong hatian at increase sa kontribusyon, si Lani Ledesma, 2,500 piso ang madaragdag na bayarin para sa hulog ng kanyang 4 na empleyado sa kanyang karinderya. Kasi syempre hindi naman kataasan yung sweldo nila. So parang bonus ko na sa kanila yun. Cedric Castillo, GMA News.